Yo, what's up mga kagulong? Kumusta ang aking mga kapatid? Today is November 11 at Happy Singles Day sa lahat. Sabi ng GMA7, nakita ko din sa post sa Facebook. Today daw is Singles Day, 11/11. Kala ko pagka 11/11 sale lang sa Lazada at saka Shopee. Celebration din pala ng Singles Day, araw ng mga single. Well, Happy Singles Day na lang sa inyong lahat. At alam niyo naman, ngayong araw na ito ay dineklara na signal number 1 ng Metro Manila dahil sa bagyong Nika, no? At ang alam ko, meron pang mga may papasok pang isang bagyo within the week. Hindi ko lang sure kung malakas to, wala akong detalye, hindi ko pa nababasa yung bulletin ng Pag-asa. Pero wag naman sana, no? Sana okay na to si Nika. Okay. Dito sa NCR hindi naman masyadong naapektuhan dahil tingnan nyo, medyo maaliwalas yung panahon, though walang araw, maulap ang papawirin, pero wala namang ulan. Kaya sinamantala ko na itong pagkakataon na ito para pumunta sa ating pupuntahan ngayon, no? Malapit lang naman mula dito sa Valenzuela. Punta tayo sa LTO NCR, no? Ewan ko kung nabasa nyo sa Facebook page ni Sir Don TV yung ating concern sa LTO NCR. Pero ganun pa man, papaliwanag ko sa inyo bakit tayo ngayon pupunta sa LTO NCR. Susugod tayo ron at medyo naiirita ako sa karanasan kong ito sa LTO NCR, no? Well, just para lang din background, November 4 nagpunta tayo sa LTO NCR para kumuha nung certified true copy nung certificate of registration natin dito kay Brixton. Kasi nga sisimulan ko na yung process ng paglipat ng pangalan, no? Kasi nakapangalan pa itong si Brixton sa first owner niya. So gusto natin mailagay na sa pangalan natin para wala na tayong problema. Matagal na nating plano na ilipat ito sa pangalan, pero sa pangalan natin, pero ayun na nga, wala tayong time, tsaka wala rin tayong ganong budget dahil medyo magkakos talaga ng malaking oras at konting financial requirements ang paglilipat ng pangalan, ano, sa pangalan mo kung hindi pa nakapangalan sa iyo yung motor mo. So yun, ang isang importanteng requirements for transfer of ownership ay makuha mo yung certified true copy mula dun sa kung saan unang nirehistro yung motorsiklo o sasakyan. For example, ito si Brixton, una itong nirehistro sa new registration unit ng LTO NCR, so dun sa Araneta Avenue. So nagpunta ako dun noong November 4 para kunin yung yun nga, mag-request ng copy ng certified true copy, no? Kasi pagka hindi mo kinuha yon at dumiretso ka kaagad sa HPG for the clearance, kasi di ba kukuha ka ng HPG clearance, ay isa yan sa hanapin nila, no? Tapos ang maganda rin doon, pag nakuha mo yung certified true copy sa LTO NCR, magano ka, pwede mo nang pwede kang mag-proceed sa transfer of ownership process
kung saan ka nakatira. Halimbawa ako sa Valenzuela, so pag nakuha ko yung CTC, pwedeng dun sa LTO Valenzuela District Office ko gawin yung proseso ng transfer of ownership, no? After makuha yung HPG clearance. Kaya mas convenient para sa akin na rehistro at nakalipat na sa pangalan ko itong sa Brixton sa Valenzuela, di ba? Dahil taga roon naman ako. So yun na nga, pumunta ako November 4 doon, and dala natin yung mga necessary requirements. Halimbawa yung to para din sa iba na magbabalak na magta-transfer of ownership, no? Kailangan dala mo yung original and Xerox copy ng notarized deed of sale na syempre pirmado nung first owner, kung sino man yung huling may-ari, at muling kung kanino nakapangalan yung certificate of registration, yun yung legit na owner ng motor mo. So syempre pirmado mo din, tapos nakanotaryo, no? Importante nakanotaryo. Tapos Xerox copy ng mga valid IDs, at least 2 valid IDs ng yun nga, first owner, or kung sino yung nakapangalan sa CR. Tapos may 3 pirma, no? Original na pirma sa bawat copy ng valid ID. Tapos syempre original copy nung certificate of registration, at i-xerox mo na rin. Then original copy nung pinakahuling official receipt nung huli siyang napa-renew ng rehistro, no? So in my case 2023 na official receipt. 2023 pa, tama, 2023 official receipt. So yung original at yung Xerox copy din nun. Then pagka meron ka na ng mga yon, so puproceed na tayo doon sa LTO NCR, and papa-evaluate natin kung we have the necessary documents para ma-request yung CTC. In my case, kompleto naman, wala naman akong problema sa dokumento. Legit yung ating deed of sale, walang sabit, walang problema, at kompleto tayo ng mga photocopies ng mga ID, valid IDs ko, tsaka valid ID nung nakapangalan dun sa rehistro. So walang problema. And then nung sinabihan ako na okay itong dokumento mo, walang problema, walang sabit, so magano ka, balikan mo, sabi sa akin, kinuha pala yung aking cell number, no, dahil ite-text daw ako in 2 to 3 days kung available na yung aking request for CTC, or kung for pick up na. So November 4 is Monday, so ang tansya ko, diba, kung 2 to 3 days, then that would be Wednesday or Thursday makukuha ko na. At pagkakuha ko ng Wednesday or Thursday, didiretso na ako sa HPG sa Valenzuela din to secure the clearance. Eto ngayon ang problema, no? Ang naging problema, 2 to 3 days wala akong natanggap na text from LTO NCR. What? So I'm assuming hindi pa prepared, hindi pa for pick up, no? So ang tagal. But on the 4th day, Friday, manap na ako ng paraan paano ipa-follow up. So meron naman palang Facebook page ang LTO NCR. Nag-message ako doon, may Viber account sila, nag-message din ako doon. At even yung Viber account, syempre dahil Viber account yan, may SMS yan, so nag-SMS din ako, nag-text din ako.
Wala akong nakuhang sagot. Unfortunately, itong mga accounts ni LTO NCR hindi interactive, kaya ako nabubwisit. So walang nag-entertain ng aking inquiry, walang sumagot dun sa aking mga messages. So I'm clueless, kailan ba pwedeng i-pick up. Imagine kung di mo iintayin yung text at pumunta ka ron, sabi na natin 2 to 3 days, nagpunta ako from Valenzuela to Quezon City, pupunta ka, gastos ka ng gasolina at mag-aalat ka ng time, diba? Tapos pagdating mo ron wala pa pala, so sayang oras. So I'm expecting a text message from them, wala. Umabot ang weekends, so yung 2 to 3 days naging 1 week na ngayon. So nakakainis, diba? At hindi ko mawari kung bakit mayroong ganitong klaseng ahensya ng gobyerno na hindi prudent dun sa mga request ng mga tao, diba? Mano man yung mag-text sila na oy, aso, pusa, hindi kasalukuyang inaayos pa yung request mo for CTC, so baka next week ka na lang pumunta. Yung ganun, sabihan man lang ako. Pero wala hindi Tapos makikita mo pa sa ibang mga vlogs, yung iba pag nakakuha ng CTC in 1 day, doon din sa LTO NCR, bakit ganun? Ako 2 to 3 days. So nagtaka na ako. So today, November 11, nag-decide na ako na pumunta sa LTO NCR kahit walang assurance na makukuha ko yung CTC ngayong araw. Just to check, di ba? Bakit hindi? Tsaka matanong sila, bakit hindi kayo nagte-text sa update? Sabi niyo 2 to 3 days. So pwedeng senaryo, pagpunta ko ron mamaya, wala akong mawang CTC, hindi pa prepared, kaya hindi ako tinetext, or okay na, ang pwede palang pick upin na after 2 to 3 days. Pero di ba, ba't di nila ako i-text? Diba? Sana man lang maisip nila na manggagaling pa ako sa malayo para pumunta dyan. Diba? And I've wasted 1 week na dapat sana nalipat na to sa pangalan ko ngayon. Diba? Last week pa sana okay na tayo, wala tayong problema, wala nang abala. But yun na nga, ito na ang nangyari. Pupunta tayo ngayon nang wala sa oras, nang di natin sila inabisuan, dahil wala namang paraan para abisuan sila dahil hindi na nga interactive itong mga social media accounts ng LTO NCR. Magbabaka sakali tayo, no? And hopefully okay na sana, no? Kasi pagka hindi pa okay, ang laking abala, babalik na naman ako dito, di ba? Ayoko nang bumalik dyan, naiinis na ako eh. Naiinis na ako sa totoo lang. Dahil ang laking abala nung ganito na hindi ka man lang inaabisuhan. At napakatagal, di ba? Imagine nyo, yung file para ma-confirm nila na dito nga sa opisina nila nakarehistro, nandyan lang. Hindi nila kailangan i-request sa ibang region dahil hindi naman sa ibang region na-rehistro tong motor. Diyan mismo. Bakit hindi lang ma-pull out? Di ba? Para bigyan ako ng certified true copy. Di ba? Agad. Andiyan na I'm expecting na mabilis na yung proseso kasi sa mismong opisina kung saan unang narehistro yung motor, doon ako nagpunta. So I'm expecting, hindi nga lang dapat 2 to 3 days, dapat within the day makuha na Di ko alam, mano-mano pa ba yung pag-pull out ng mga dokumento dyan? O nasa database na at i-access na lang? Di ko alam. Di ba? Wala tayong alam, mga kapatid. So we have to check. Ayun na nga. So good luck sa akin, no?
Pagdating ko ron, hindi ako magbibideo. Ayoko naman kasing hindi ko ugali yung i-put into shame yung opisina sa ganito. So magiging ano tayo, magiging maayos yung ating pakikitungo, dahil alam ko mga staff din sila at mga manggagawa din yan. So hindi ko naman kailangan silang pagalitan, ano. Pero syempre they have to hear what I have to say. Pero hindi ko sila ipapahiya. Alright, so dyan na muna kayo. At babiyahe muna ako. Actually dito sumorkat ako dito sa 8th Street or 9th Street, dito sa may bagong City Hall ng Caloocan, palabas ng Sergeant Esguerra. Kasi then Araneta Avenue, no, mas malapit dito dito tayo dumaan. So biyahe muna tayo mga kapatid. Balikan ko kayo mamaya what will happen, okay? Hello mga kagulong, nandito na tayo sa may Araneta Avenue. At ang LTO-NCR ay malapit sa kanto ng Quezon Boulevard, Quezon Avenue. So konti na lang, siguro ilang minuto na lang nandun na tayo. So again, hindi na ako magbibideo dun sa loob ng LTO-NCR, okay? Pasensya na, hindi kasi ako tulad ng iba na nangiiskandalo, no? Just want to update ko na lang kayo mamaya what happened, no? Anong naging resulta ng lakad natin ngayon, no? At hindi ko naman kayo para din kasi ito sa para makapagbigay din tayo ng tamang impormasyon ba, di ba? So yun, tsaka papakita ko sa inyo yung itsura ng certified true copy na sinasabi nila, na talagang sobrang importante sa pagta-transfer ng sa pangalan mo ng isang sasakyan. Kasi tawag ng iba dyan mother file Yan yung mother file na tinatawag nila, para pumasa o para makompleto mo yung requirements mo for HPG PNP clearance. Tsaka hinahanap din yan syempre ng LTO, yung certified true copy. Parang officially ay dun na sa Valenzuela District Office nakalagak yung ating rehistro ni Brixton na under na ng pangalan natin. Okay, so konti na lang mga kapatid. Ito na LTO-NCR. Kung nakikita nyo yung
logo. Oops. Okay, balikan ko kayo mamaya mga kapatid. At eto na po ang LTO NCR. Yo, what's up mga gulong? I'm back. Tapos na ako sa LTO NCR. So nakita nyo naman yung video. Though maikli yung video yung pinakita natin sa loob, no? Mabot tayo ng halos may isang oras dun sa sa loob. So already 1:16. So nag-iisip ako kung dediretso pa ako ng HPG sa Valenzuela or bukas na ng umaga, kasi medyo matagal-tagal din ang proseso sa pag-secure ng clearance. But first things first, di pa po ako nanananghalian, so kailangan ko mananghalian. Hanap na lang ako ng kainan along the way. So okay, ano ba nangyari? So ayun, pagdating ko doon, tinanong ko, tinanong ko sa staff dun sa receiving kung kumusta na yung request ko for CTC o Certified True Copy ng CR. Hiningi yung orig na ORCR na hawak ko para ma-verify kung okay na. At mamaya sinabihan ako na upo ka muna dyan, hintayin ka na lang na tawagin. So yun naman yung ginawa ko, masunurin naman ako. So inabot ng higit isang oras, no? Kung naghantay dun sa loob na LTO NCR. Imagine ninyo, di ba? Lunes, November 4 ako nag-file ng request, no? Pleto naman ako sa dokumento at lahat-lahat. Sabi, ite-text ka 2 to 3 days kung okay na. Hindi ka tinext. Umabot na ng 5 days, umabot na ng weekends. Tapos wala pa ring text. Tapos ngayon pinuntahan mo na without any notification kung okay na ba o hindi. Kumbaga parang sugal, di ba? Alabas parang sugal eh, di ba? Hindi mo alam kung okay na ba o hindi. Tapos papaupuin ka. Maghihintay nga ng may isang oras para dun sa CTC. Ngayon wala naman silang ibang gagawin kundi tatakan yung copy na sinubmit mo na ito ay certified true copy. At ipoproduce nila ibang documents like
May nakita akong resibo nung Minerva kung saan binili yung motor. Bla bla bla. Basta ito yung ito yung ayan, nasa screen yung tawag dito. Yung sinubmit kong copy na tinatakan lang nila ng certified true copy. Yun lang ang ginawa, mga kapatid. At inabot ng 1 linggo. Di ba? Hindi ko maintindihan at ayokong magsalita or mag-judge, no? Kasi hindi ko naman talaga alam what took place, anong prosesong dinaanan ng aking application para ito'y umabot ng 1 week at paghintayin ako ng 1 oras doon sa LTO NCR. Di ba kung ganun din palang mangyayari, sana within that day, di ba? Inantay ko na lang din within an hour. Mukhang kaya naman nilang makuha. Ewan, hindi ko alam bakit ganun katagal at umabot ng 1 linggo, di ba? So I'm a bit frustrated, pero tanggap ko na nandyan na. Mahalaga dito ngayon makakapag-move on na tayo dun sa process ng transfer of ownership. But before that, syempre, ito pa yung sa HPG clearance, no? Usually sa Cubao, nakita ko, may mga vlog ako nakikita na within the day nakukuha yung clearance. Basta maaga ka dun. Meron din namang mga iba nagsasabi na it will also take you 2 days para makuha yung clearance after mong ma-process yung application, no? Makompleto yung dokumento, makapagbayad ka sa land bank ng necessary fees. Di ko alam. So pero dahil nasa akin na ngayon yung CTC at wala nang dokumento pang hahanapin sa akin to proceed with the process from clearance hanggang sa LTO transfer of ownership proper o process proper, tingin ko within this week ay malilipat na sa pangalan ko itong si Brixton. So sana wala nang ibang hassle. But generally, kung ganito ang dinadaanan ng karamihan nating mga motorista, mga riders at mga drivers at mga vehicle owners na proseso, parang hindi ako satisfied. Parang hindi ako satisfied sa ganitong klaseng proseso na certified true copy pa lang o mother file pa lang, napakatagal na makuha, no? Naabot ka na 1 linggo. Tapos eto si LTO nag-i-impose ng panibagong guidelines at policies on ensuring na yung ating mga sakyan ay dapat nakapangalan sa atin, lalo na yung mga second hand vehicles, para daw yun sa para maiwasan yung karnap, no? Para maiwasan para ma-ensure na yung mga sakyan na pinaprocess legally sa LTO ay hindi galing sa nakaw. So okay naman yung purpose. The purpose is good, according to Congressman Bonifacio Busita, no? Hindi natin kinu-question yung intensyon ng LTO na linisin, no, yung proseso, i-ensure na ang mga bagay-bagay ay in order. Okay lang yon, di ba? Ako, goods ako doon, mga kapatid. But the problem here is the process. Ayusin naman nila yung proseso. Grabe, ang tagal. Parang napakahirap mag-transfer ng ownership. Hindi mo naman ninakaw yung motor o in-insure mo naman na hindi galing sa pagnanakaw yung nakuha mong motor. Para pahirapan ka ng ganun, di ba?
konting ano eh. Parang magsyota, di ba? May trust issues. Napakatindi ng trust issues, di ba? Anyways, yun nga, ano lang, maging maayos lang yung proseso at maging, di ba, isa sa mga layunin din natin ng ating gobyerno ay ma-achieve yung ease of doing business with the government, di ba? Yung mga transactions mapapagaan, mapabilis, maging convenient, hindi stressful, hindi makakain ng malaking oras, no? Imbes na nasa trabaho ka, ay nakapila ka sa mga opisina ng gobyerno, nag-aayos ng mga papeles mo na kailangan, di ba? Yung ease of doing business, di ba? Panindigan naman natin, no? Kami pong mga motorista, mga riders, mga drivers at mga owners ng mga sasakyan ay deserve na magkaroon ng comfort sa pakikipagtransaksyon. Huwag nating patagalin na isang linggo ang isang simpleng request, di ba? Isang linggo, di ka man lang tinetext kung okay na, kaya hindi pa pala. Tapos pagdating mo doon palang pinuproseso at pinafinalize, di ba? What the heck, di ba? Parang maasa ka na pagdating mo rin for pick up na lang, tapos, di ba? Di ba? Inabot ako ng weekend, so kaya inabot na ng isang linggo bago ko finalo up, di ba? Napakatagal na nun compared dun sa commitment nila na 2 to 3 days okay na for pick up na, ite-text na lang ako, di ba? Ang tagal na nga bago ako nagpunta personal to follow up. And yet, pinag-intay ako ng isang oras para finally makuha ko yung request ko. Di ba? And that's frustrating for me, mga kapatid. Hindi maganda, no? Hindi convenient, no? Nabot na ako ng 1:00 pasado, di pa ako nanananghalian, di ba? So, hindi ibig sabihin no, na wala na tayong magagawa, no? We have to fight. We have to assert our rights, no? Kasi ang gobyerno natin ay supposed to be, di ba, nagdi-deliver ng serbisyo publiko. Ang mga public servants ang ating gobyerno, no? Lahat ng ginagawa nila ay para sa kapakanan, di ba, ng mga mamamayan, ng mga taxpayers. So, okay ako dun sa proposal ni Kong Boni to impose a moratorium. No, wag na munang i-implement talaga yung bagong policy at guidelines na ginawa ng LTO. No? Bigyan ng leeway. Dami-daming mga hindi pa nakalipat sa pangalan ng mga sasakyan ngayon. No, kailangang ayusin. Iba nga patay na yung original owner, paano pa hahabulin? Papapirmahan yung patay, di ba? So dapat talaga iklaro ano ang mga tamang proseso pagka sa mga ganong sitwasyon. Di ba? Huwag mo sabihin na Sir Executive Director PUA na case to case basis pero hindi ka nagbibigay ng particular na resolution sa isang particular na case. Halimbawa yun, pagpatay na original owner, ano ang gagawin? Diba? Isang halimbawa yan. Ayun po, marami pong mga komplikasyon pa yan eh. Pero saka na natin i-discuss yan, ano? Mamalaga, nandito na naka-move on na tayo mula dun sa paghihintay ng matagal at pagiging yung anxiety na dinulot sa akin nung pag-aantay nung in-apply natin and request natin na certified true copy. So, iwan ko muna kayo, i-update ko na lang kayo what happened dito sa proseso na dinadaanan natin ngayon na transfer of ownership.
At gutom na po ako mga kapatid. So kakain muna ako somewhere dito sa may Caloocan, sa Rizal Avenue. Hanap tayo ng makakainan na okay at mura. So ayun, kita-kits tayo, no? Kita-kits tayo. Sa linggo meron tayong activity, World Day of Remembrance for Road Traffic Victims, no? Diyan sa may Taguig City. So ayan. So this is your Sir Don. Ride safe and ingat lahat at stay safe dahil sa paparating pa yung marami pang bagyo, no, bago matapos tong taon na to. This is your Sir Don again, signing off.